Ann Curtis, ang papatawa lang siya. Okay. And lastly, alam mo yung minsan, nasa Shangri-La ako, nakita Okay. ko si Ann Curtis, ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination. Alam niyo yung term na, yung dapat hindi mo sinasabi in public, yung intrusive thoughts na tinatawag. Ito yung perfect example ng intrusive thoughts. Kasi nga, whether imagination mo lang yun or hindi, dapat hindi mo siya sinasabi in public. Kasi, una, may asawa na si Ann Curtis. And sir, siguro naman may asawa na rin kayo. O ewan ko lang kung meron or wala. Pero, point doon, yung isa sa inyo may asawa. Pangalawa, congressman po kayo. So, dapat mas mataas yung public figure kayo or public official kayo. So, mas mataas yung ethical standards nyo pagdating sa pag-handle ng mga babae, 'di ba? Kasi pagnanasa yan pinagnanasahan niya yung asawa ni Erwin Yusap. I mean, hindi naman maganda si Ann Curtis, sure, pero hindi naman ganyang level na sasabihin mo, nakita ko sa Shangri-La, ang ganda pala. May pagnanasa ako. Sinabi niya yun Kadiri Lang yun. Pero, di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung na-imagine ko Thank you very much. Hindi, yun kasi yung ang analogy kasi niyan. Itong mga DDS kasi na to. Sinasabi, Nico, kala ko matalino ka. Ba't hindi mo naintindihan yung analogy niya? Kasi yung analogy niya, yung imagination ni VP Sara sa pagpatay kay Boss Martin, kay Ma'am Lisa, at saka kay BBM, kay President Marcos. So, inanchor niya yung kanyang argument kay Ann Curtis, yung pagnanasa niya kay Ann Curtis. So, 'di ba? Ang husay. Ang husay, hindi ka nakakadiri doon, idol, dahil doon. Hindi. 'Di ba? So, ngayon, nagigets ko naman yung point niya. Pero ang tama ba yung analogy niya? Parang extreme, ghoulish overkill lang tawag dyan sa mga ganyang klaseng pagsasabi ng mga nakakadiring salita. Hindi naman kasi tama yun Pwede naman niya kasing sabi, kunyari, kung yan yung gusto niya na, gusto niyang analogy na gamitin, sana hindi niya ginamit si Ann Curtis. Meron akong crush na isang babae, may asawa ko. Siyempre, yung sa imagination ko, di ba, pwede ganun pwede niyang ganun i-anchor yung kanyang argument. Ganun din yung effect nun. Pero I guess, kasi natatalo sila ngayon sa impeachment yung substance, yung inform, yung dalawang impeachment complaint, pasok na. So, para hindi na, even tinanggal nga nila yung 1 and 2 na, kasi 4 yung impeachment naging 2 na lang para ma-expedite yung process at mapadala na siya sa plenary. Pero, it will still go through the process. But then again, nagigets ko kasi yung ginagawa niya para mapag-usapan yung kanilang position. Ngayon, kita mo, pinag-uusapan natin yung position niya. Kasi, real talk, mali naman talaga na magbanta ka sa mga taong gobyerno. Di ba naalala nyo nung si Duterte, may nagbanta sa kanya, pinatawag agad yung nagbanta. Di ba? Ganun lang din yun dito, mga lods ko. Na kung gusto niya si Ridon natawa pa Si Ridon kasi lawyer din yan kaya natawa siya dun sa Madam Chair. Yan Ano pala si Ridon yun? The Honorable Zamora. Madam Chair, I would like to have those statements stricken from the record. Yan, yan si Representative Zamora, mga abogado kasi to I think etong Committee on Justice, these are all lawyers except dun sa anak ni Marcoleta na napanood. Hindi, joke lang, nagwapo. Naka-wig yun di ba? May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, pero isn't that kung parang sige, hindi siya yung pagsabi mo na may gagawin ka dun sa babae, hindi ba parang disturbing yon? Sige, it's not a criminal act. Pero saying it in public and being watched by millions of Filipinos, kasi ilang views na to, sa yung buong na to, na-cover yan ng buong media. So, doon pa lang sa social media reach nung sinabi niya,
grabe na talaga yun. Tapos iko-content pa ng mga content creator kagaya ko. So it sets the wrong precedence na porke hindi illegal ang isang bagay, dapat mo nang gawin, di ba? Pwede naman kasing magkaroon ka ng argument na ganun din naman yung effect na ang gusto mo lang palabasin is that yung desire is not equal to criminal intent. Kasi yun yung iniino niya eh. Sinasabi niya dun sa kagustuhan ni Sara Duterte, 'di ba? So ang nakakainis lang dito, kahit ano na lang yung sabihin nila para madepensahan lang yung poon. Pero yung ano kayang nafi-feel ni Erwin Yusuf diyan? May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong Feel na imagine. At saka ang masakit dito, sigurado mo kasi yung Shangri-La Hotel kasi, yung may hotel kasi na tsaka mall yun eh. Pangmayaman talaga yun. So, I am in the understanding na hindi yung senaryong nakita niya is not something that he concocted in his mind. It's something that truly happened within the vantage point of his life. Gets nyo? Meaning to say, nakita niya talaga si Ann Curtis. And malamang sa malamang, yung sinasabi niya is something na na-feel niya, ng ganda naman ni Ann Curtis. Well, maganda naman talaga si Ann Curtis. Real talk. One of the most beautiful people yan dito sa Pilipinas. Pero miski ako na to hindi ko rin kayang sabihin yan. Kasi nakakahiya. Nakakahiya yan! Kasi, nung isang araw lang, itong mga DDS vloggers na to, tsaka yung mga fanbase ng DDS, binabanatan nila si Father Flavi for, I don't know, accidentally liking, yun ba yun? Yun ba yung mas tama doon? Or nilike niya yung isang page na hindi maganda, na yung content ay mga old Filipino romance movie, yung laman nun, yung gaming page na yun. Mamaya na to. May lumabas pa. Meaning to say, yung ganon is something na dapat fina-frown upon consistently ng mga DDS. This is something much greater. This is I would assume that he is a married man kasi and si Ann Curtis din may asawa na. He is lusting for a woman na nakita niya in person, 'di ba? Kasi nakita niya sa Shangri-La, sabi niya gano'n. Pinagnasahan niya yung asawa ng ibang babae. 'Di ba? Ng ibang lalaki para lang come across dun sa point niya. That is very disturbing to say the least. Kayong mga DDS, galit kayo sa manyakol, dapat magalit din kayo sa pagkamanyak nitong tao na to kasi ang clear as day. May gusto siyang gawin. Minanyak niya sa utak niya si Ann Curtis. Di ba? May desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang. Na-imagine talaga. Yung facial reaction pa talaga. So, nakita nyo how hypocritical itong mga DDS na to. Na galit sila doon sa isang tao na actually nung after a while na nakita yun, di ba, tinanggal na, baka nga misclick lang yun. Eto kasi hindi binlurt out niya. Sinabi niya yung specifics, yun yung nakaka-disturb doon. Sinabi niya kung nasan niya nakita si Ann Curtis sa Shangri-La. Sinabi niya kung ano yung gusto niyang gawin na nasa utak niya. 'Di ba? So, yan? Ibig sabihin, kung nasa utak mo yan, tapos sinabi mo yan, at the very least, can we say na 50-50 gagawin mo talaga yun, given the chance, 'di ba? So, it's quite disturbing and it's quite annoying that a sitting congressman na dapat mataas yung ethical consideration nila sa mga sinasabi nila in public is doing like this. Parang na naman to Tatay Digong all over. Magagalit kayo dun sa mga pinklawan na nagla-like ng page ng Bold, pero etong tao na to na clearly kabastusan yung sinabi niya kay Ann Curtis, no less than Ann Curtis, one of the most popular or even the most popular ngayong generation na to na artista, na nagpupuyos yung damdamin niya, na napaganon pa tayo na.
kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Di ba? Inimagine niya. Di naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano yung Di na-imagine. ba? Ano yan yung huli pero di kulong. Sige, lagay na natin yun. Pero is it appropriate to say? On a panel, is it appropriate to say? Ano yung natutunan natin sa mga inaral nating presko ng kapulisan? Di ba dapat maintain professionalism of all time? Kasi nga, they enjoy taxpayers' money and they enjoy constitutional powers diyan sa paggawa ng batas at pag-i-impeach sa isang official. These are all powers given to them by the people. Tapos ang gagawin mo, yung imagination mo kay Ann Curtis, mahiya ka naman, di ba? Anyway, yan lang naman po, mga